Yung ating sitaw tsaka kalabasa natin ngayon, no? Kasi yan, kaya ganito na nangyayari kasi sobrang init yan, no? Tutuyo na yung mga bulaklak, hindi na siya makalaki. Bulaklak ng kalabasa na tutuyo na yan, kaya pala tutuyo na. Kita nyo yung mga tuyo, yung mga kuwan, hindi na siya makalaki ang bulaklak. Kaya nung dati nakakita tayo ng buko doon sa kwento, medyo malilim to, kaso hindi natin magawang ma-pollinate gawa nung wala tayong makita na ano, yung bulaklak na iba. Wala tayong mapagkuha ng pollinate, pang pollen. Kaya ang ginawa ko, hinarvest ko na yun, nakain ko kanina, ayos. Ito yung ating ano, yung sitaw, yan natin sa ilalim para wag masyadong matuyo ang lupa. Naglagyan natin ng karton, meron pa nga tayong karton na gugut-gutin. Kaya yan, tingnan niyo yung ilalim, puro karton. Yan pinaka malts niya. Nakagandaan niya yung ano, yung karton. Nagiging ano rin yan, hanggang nade-decompose din yan. Ang kagandahan niya, matagal siya bago makuha. Kaya maganda rin yung karton na panlagay sa agad niya. Maganda rin yung ano, yung mga dahon-dahon, yung mga dahon ng puno. Pagka ako may panahon niya doon, makakuha raw ng mga dahon ng puno, malagyan yun. Itong kuha natin dito, ewan, bubunga pa ito. Pero yung ibang kabila doon, ano napilit pa rin bumunga. Hindi naman natin maputol at ano, parang nasuloy naman siya. Kato tingnan niyo itong kamatis, sumusuloy ulit. Ang ano kasi sa kanya, yung ano, yung bulaklak, sobrang init, natutuyo agad yung kanyang mga pollen. Sobrang init. Tapos sobrang init, naluluto yung kanyang maliit na bunga. Kaya yun, hindi na makalaki. Pero kahit paano maano na lang yung mga dahon niya maging pang cover na lang siya diyan sa lupa para hindi masyadong matuyo ang lupa. Para yung sikat ng araw hindi naman ano talaga sa lupa. Yun na lang magiging tungkulin niya riyan. Itong ating ano, ating kalabasa rito, yan pinakit natin dito sa ano, sa puno. Nakikita naman natin na gumaganda yung kanyang talbos, gawa ng ano medyo malilim kasi dun sa ano, sa puno sa ilalim. Kaya yung ano, yung mga ganyan pala, yung mga kalabasa at ano, yung pala pagkatag-araw, magandang dun magtatanim sa ano, sa garto na mga ilalim ng puno na kahit mga sitaw, kita nyo, ang ganda ng sibol ng sitaw, kanyang corner kasi nasa ilalim siya ng puno. Pati ang palaya na may buko na yung ano, ang palaya. Kaya maganda yan sa ano, sa ganyan. Itong kalabasa natin dito na natin pinakakabog sa pinapunta natin sa kabila doon. Tapos kapag bumuko siya, ano na lang natin sa loob ng ganyan para hindi masyado siya mainitan. Ito yung mga buko nito, tinatago natin sa ano, sinusuksok natin sa mga ilalim para hindi masyadong lantad sa araw ang mga pagka may buko. Na parang ganito. Ito yung may buko yan, kaya yan ipapako dito sa ano para pagka siya ano nag bumuka yung kanyang bulaklak, hindi masyadong lantad sa araw. Yan, para baka makakalaki ng kahit hindi liit. Dito yung mga kangkong natin, yan. Ang kangkong naman ang gandang basta yung basa lang yung lupa, kahit yan itag-araw hindi masyadong naapektuhan niya ng ano, ng init ng araw. Kaya yung kagandahan sa ano, sa kangkong.
Kaya maganda ang kangkong sa ganyang self-watering kapag tag-araw. Yan oh. Self-watering niya, may tubig yan sila naman. Gusto pala ang ano eh. Yung tubig eh oh. Kita na pala yung kanyang kuwan. Mamaya siya alay ano. Malagyan ulit ang tubig. Kala ko puno na yan. Ano, malakas talaga sila sumipsip ngayon ng ano, ng tubig kasi tag-araw eh. Kala ko puno. Lakas talaga, dati puno yan eh. Naubos pala nila yung tubig. Nakita nyo yung mga ano yan, mga galing sa kitchen niya. Ginawa ko, kinuha ko mga tinapon lang. Yung mga taga-kitchen, nilagay ko di yan. Kaya ganyan ginagawa natin sa ating mga garden. Madungis yung tingnan, pero makagandahan naman yung ating halaman. Malulusog sila dahil marami silang mga nakakain. Mga natural pa. Ano yung pagka natural yung kinakain ng ating halaman. Pag kinain natin yung ano na yun, ay nagiging parang gamot sa ating katawan. Ito yung ating larak na kuwan, bell pepper na kuwan. Hindi pa tayo nakakapagpabunga nito. Itong bell pepper mahina sa init. Kaya pagkakahapon eh parang mamamatay na eh. Sa sobrang lanta. Mahina siya sa init. Ang ating tubo yan kahit na dinidilig natin, siguro kailangan ng tubo ikuhan, yung malambot talaga ang lupa. Matigas kasi ang lupa eh, kaya hindi siya makataba. Ang ating tubo. Maiksi tapos mabagal lumaki. Pero okay naman kahit paano eh. Basta may tubo tayo diyan. Ito na itong ating sitaw na ito. Ito yung matanda na. Kasi na abunuhan. Kita nyo. Ayan o. Kuha na nga yung kanyang kuha. Kaya ganito ang halaman. Kapag kahit matanda na. Basta abunuhan mo lang. Pumabata. Mabata uli yan. Nakita nagsulo yan. Ang ganda ng sulo. Kaya yung halaman, pag lagi natin titingnan para makita natin kung ano yung kanyang mga pangangailangan. Katulad ito, tingnan nyo ito, dati ang tanda na rin ito. Yan, tingnan nyo. Pero nung maabulungan siya, tingnan nyo, sulo yan. Ito din yung ating sitaw dito, tsaka kalabasa. Ang tap na dati. Itong sitaw dito kasi matanda na eh. Tapos yun abunukan na siya. Nag-green uli. Pati yung mahuha, nakapanguha din siya ng naunahan pa niya ako. Pero okay lang. So, siya pala nangunguha rito ng mga sitaw. Pero okay lang. Yan kita yung kato dati itong sitaw dito. Kita yung nagkatutuyo na yan Ito yung kanyang mga tangkay. Tuyo na yan. Dati. Tapos yung lagyan ng nitrogen yan Ito yun. Sumuloy ulit. Ganyan pa ang halaman. Itong sitaw, kagandahan. Matibay siya sa tag-araw, tsaka itong ampalaya. Basta ang ampalaya, tumulang pakakabagi pala sa mga puno. Kaya kahit tag-araw, maganda siya. Tapos, haluan mo na rin siya ng ibang halaman. Kasi yung ibang halaman, yun ang magiging protection niya para sa yan, katulad nagkatukita nyo, meron palang buko dito. Ayaw, ang gagawin nyo sa gayaan,
tatago. Yan. Oh, matigas pala. Mahirap itago. Kailangan ni ano, butin siya. Sumuta kasi dun eh. Mahaba na. Ayan o. Kita nyo. Kahit paano may nakinabang na. Ayos. Ayun yun. Oh. May nagtatalbos din pala dito ng ating ampalaya. Oh. Ito. Walang talbos yun eh. May nananalbos din. Pati talbos. Siguro may naglaga ng ano. Nagisa ng ampalaya. O kaya munggo. O kaya munggo siguro. Sinamahan ng talbos. Maganda yun sa ano, sa munggo. Haloy, kita nyo yung mga talbusan. Nagtatalbusan yung mga ano. Kaya yung ano, sitaw. Kapag ano, kita nyo medyo humihina siya. Lagyan nyo lang siya ng nitrogen. Siya ay gumaganda ulit. Pagaya itong talong na ito, kita nyo. Malagyan ng nitrogen. Tumaas na siya. Tumaas na. At ano, pagkakuha na yung makapag-isyalay, makapagpula ulit ng ano, ng talong. Maganda kasi yung talong. Yung talong na yan, nialay ko lang yun sa ibabaw ng isda eh. Dito naman may tanim tayo dito, yung melon. Kaso ano, may pambilon dito, may mga ano, insekto. Kaya dito sa lugar na ito, hindi masyado tayo dito bunga ng ano, ng mga melon. Hindi tayo mga nakakapag-harvest ng melon. Marami kasi lalaki ng mga ano, mga insekto. Tapos siyempre busy naman tayo, hindi lagi minsan darating tayo dito ano na gabi na, kaya yung ano wala, nakagat ng ano, na insekto, kaya tuloy hindi na makalaki yung mamatay na. Grabe. Tapos ano ang isa pa, yan katulad yung gayo, titinan nyo yun, may insekto na naman, oh. Yun. Yan, ganito insekto na yan. Yan, ganito, insekto yan, lalaki, oh. Ang laki ng insekto yun, pinapatay na. Itiktik natin kaya nga insekto. Kahit paano mabuhay pa itong ating milon dito kasi ano eh, medyo maaga tayo nakaka-uwi, kaya nadidilig na natin. Meron din tayong mga munggo dito mga munggo, tuyo na pala yung bunga, oh. Pagkaano yan naman ang itatanim natin, yung mga bunga na yan. Ano, kahit paano buhay dito yung ano, yung ating milon. Ang ano nga lang yung mga bulaklak niya, mga tuyo. Tuyo ang mga bulaklak. Kasi hindi siya makalaki yung mga bulaklak niya dahil sobrang init. Pero kahit paano buhay siya. Kung kalabasa natin dito, wala, oh. Mahina din sa init itong kalabasang ito, itong istal ng kalabasang ito, pang ano lang siya. Pang taga mga bulaklak niya, oh. Mga buko pa lang yan, oh. Matuyo na mga buko. Ano siya, pang taga na siya, yung taglamig. Itong kalabasa natin dito, yan, ganito nangyayari kapag pagka may natutuyo ang talbos, ano, mga tuyo na, oh. Yung munggo natin dito, ang ating munggo yan, mayroong bunga yung ating munggo, tuyo na. Mayroon na tayong pananim na munggo. Yung alugbate
Kahit paano matibay din siya sa ano, sa init oh. Ito yung alugbati. May natitira pa rin naman ano ng mga mili. Dito maganda kita na yung mga ano, mga sitaw. Dito. Yata itong mga alugbati, matibay sa ano siya, matibay sa init. Tsaka kahit na kuwan, bubunga pa rin siya kahit mainit. Kaya yun ang kagandahan. Magtanim nga tayo dito ng ano, ng munggo. Yan. Magkukay tayo dito. Yan. Hindi ba tayo kutsara dito? Wala. Yun. Basa pa rin naman yung ano yung ilalim. Yung iba kasing mga mga munggo hindi na sumibol. Gawa kasing ano yung parang ang matagal na yung buto siguro kaya hindi natubo. Itong ano, itong munggo, pang tag-araw din ito. Yan o. Yan, saan nagpunta yun? Yan. Talim rin natin ito. Dalawa. Nakadalawa. Dalawang puno rin. Dalawa dito natin tanim. Yan, ayos. Ayos. Ito tayo yung ano. Itong ano, tanglad. Matibay din to sa ano, sa init oh. Kaya bugay ang ano, bugay ang tanglad. Yan, mga sitaw. Dito yung doon sa ano, dati yung pinagtatrabahoan ko. Nakapagtanim ako doon ng mga pakwan, melon. Talagang nakapag-harvest ako ng husay doon. Nagsawa ako sa mga kuha. Pero dito naman gulay naman. Yan, gulay kagaya ng mga talong at saka yung mga sitaw, yan. Talong at sitaw, yung mga kangkong. Yan ako kahit paano ano, nakaka-harvest ako. Kaya dito magandang itatanim yung mga ano, mga sitaw. Yan katotoga to mga at yung mga kangkong, buhay pa pala mga kangkong. Yun, nakita rin yung dahil pala ritong mga nagtatago na mga mga maninira oh. Dami. Yan. Yun. Ayun. Kumpul pala eh. Kaya yan ang mga yan ang mga bumabanat sa ano, mapatay sa mga natin. Dami nating napatay. Kaya itong mga kuha dito nagkakantamatay eh. Ang ating mga kuha dito yan, mga ganyan na mga bumabanat. Sinisip kasi nila yung katas niyan.
Kaya sila, kaya namamatay yung ating mga kuha. Kahit may mga kalabasa, oh. Nagkantamatay. Hindi sila namatay sa init eh. Kundi sa insekto. Ngayon, sila yung mga patay na sa mga ating mga kaya. Kaya pagka halimbawa hindi nabibisita, ganyan na nangyayari. Kaya sa sa susunod yan mga itatalim na lang mga sitaw, kaya kung ano yung mga angkop, ito mga munggo, tama ito mga munggo, hindi nila kinakain. Siguro hindi matamis ang ito, mga tangka, yung mga dagta nito, kaya hindi nila kinakain. Hindi nila binabanatan. Kalabasa natin dito, kahit paano, kalabasa dito yan. Nasa pagitan kasi ng tubig. Ito ibaling natin dito sa kabila. Yan. Kaya yan. Mamaya yung ating sili doon sa ilalim, buhay eh. Kalabasa siya natatakluban na rin yan. Yung mga kamatis, di siya masyadong naiinitan. Kaya buhay siya. Ito kalabasa, doon natin siya paakitin. Pag itatam natin dito ng ng sitaw. Sitaw. Natawag sa sitaw kasi pag umaano sila. Bubungan sila. Kaya dito pala maganda itanim, may sitaw. Sitaw at saka talong. Kaya yun ang ating pag ayusin dito mga sitaw. Pero yung mga kalabasa, nagtanim din tayo ng kalabasa kasi yung iba natin mga kabayan na yan matakaw ng kalabasa, kaya tamyan din natin kaya kaya mga kamuti, kangkong. At pagkabalik ko, napakasyon pa ako eh. Itong ating bloater natin, patuyuin natin ito eh. Masyalo, madala ko rin sa Pilipinas. Bloater natin. Gamot daw yung bloater natin. Yung bulaklak na yan, gamot, kaya yan ang mga bloater natin, maganda ilagay sa sa kanin. Tapos yung mga kuwan, itong mga tangka, yung mga mura nitong mura nitong bunga, nagugulay din ito eh. Parang patani, parang beans, beans na pagkamura pa. Ito lang madaling kumulang, kaya kailangan ng kukuhain mo agad kapag may bunga na ito. Murang-mura pa, kuhanin mo na kasi madali siyang kumulang pagka digad na kuha. Kaya ito ating alagbati dito. Alagbati, may bunga natin dito kung nakita eh. Ngayon yun ito. Pag mapatuyo, makuha, mapatuyo. Yan. Tapos pag maitanim, siya alay maitanim. Yan o. Yan. Marami-rami din pala. Ayan.
So, marami-rami din. Sa palang balaybay na yan. Madami din. Eh, wala na pala. Marami din, oh. Marami din ako na, napanguha. Makapaghanap ng mapagpatuyuan ito. Kaya mapatuyo ito. Ay, alam ko na. Dito pala. Dito natin siya patuyuin. Yan. Tapos lagay natin dito. Yan, para... Ay, alam ko na. Ako pala ilagay sa kuha, sa may bintana doon. Madali siyang matuyo, mainit doon. Para pag maitanim natin. Kasi pagka dito, matagal siyang matutuyo. Tatagal pa. Yung bunga ng ating talong, oh. May sira. Sira. Ang ating papaya, yan, medyo mahina yung ating papaya. Tagal na. Pero pagkano lagyan natin ng kailangan lagyan natin ng abono para yan may lumaki. Wala kasi sa abono. Kaya patuyo mo natin ito. Sige, nasa muli.